Hindi kailangan ang malaking yaman, mataas na edukasyon o marangyang pamumuhay upang mapasaya ang kataas-taasang persona ng Diyos. Kung ang isang tao ay lubos na nalulubog sa pag-ibig at kaligayahan sa espiritual, sapat na ang mag-alay ng isang bulaklak at kaunting tubig. Ayon sa Bhagavad Gita, kung may mag-alay sa akin ng may pag-ibig at debosyon, ng isang dahon, bulaklak, prutas o tubig, tatanggapin ko ito. Bhagavad Gita 9:26. Ang kataas-taasang Panginoon ay nalulugod lamang sa pamamagitan ng devosyonal na paglilingkod. Kaya't sinasabi rito na ang Panginoon ay tunay na nasisiyahan sa debosyon at wala nang iba pa. Si Sri Krishna na labis na mapagmahal sa kanyang mga deboto ay ibinibigay ang kanyang sarili sa isang deboto na nag-aalay lamang ng dahon ng tulasi at isang dakot ng tubig. Ang kataas-taasang Panginoon ay walang kapantay sa kanyang awa sa kanyang mga deboto. Kaya't kahit ang pinakamahirap na tao ay maaring mag-alay sa kanya ng kaunting tubig at isang bulaklak na may debosyon at mapapalugod siya. Ito ay dahil sa kanyang mapagkalingang pakikitungo sa kanyang mga deboto. Srimad Bhagavatam 5.3.6. Lahat ay naghahanap ng kapayapaan ng isip. Makakamtan lamang ito kapag ganap ng napalaya ang sarili mula sa paghahangad ng makamundong kaligayahan at abala na sa debosyonal na paglilingkod sa Panginoon. Ang pagsamba sa Panginoon ay hindi nangangailangan ng malaking gastos. Maaring ialay sa Panginoon ang isang dahon, bulaklak, kaunting prutas at tubig. Tinatanggap ng kataas-taasang Panginoon ang mga alay na ito kung iniaalay ng may pag-ibig at debosyon. Sa ganitong paraan, mapapalaya ang isang tao mula sa mga makamundong pagnanasa. Hanggat pinangahawakan pa rin ang mga material na pagnanasa, hindi siya magiging tunay na masaya. Kapag sinimulan ang demosyonal na paglilingkod sa Panginoon, nalilinis ang isipan mula sa lahat ng makamundong hangarin. Doon lamang makakamit ang ganap na kasiyahan. Dito, ipinapahayag ni Panginoong Krishna matapos niyang itatag na siya lamang ang tanging tagatamasa, ang pinakaunang Panginoon at ang tunay na layunin ng lahat ng paghahain. Kung anong uri ng alay ang nais niyang tanggapin. Kung ang isang tao ay nagnanais na makilahok sa devosyonal na paglilingkod sa kataas-taasan upang mapadalisay at marating ang tunay na layunin ng buhay, ang espiritual at mapagmahal na paglilingkod sa Diyos, kailangan niyang alamin kung ano ang ninanais ng Panginoon mula sa Kanya. Ang isang tunay na nagmamahal kay Krishna ay mag-aalay sa Kanya ng anumang nais niya at iiwasan ang pag-aalay ng anumang hindi kanais-nais o hindi niya hiniling. Kaya ang karne, isda at itlog ay hindi dapat ihandog kay Krishna. Kung nais niya ang ganoong mga alay, tiyak na sinabi niya ito. Ngunit sa halip, malinaw niyang sinabi na isang dahon, prutas, bulaklak at tubig ang nais niyang ihandog sa kanya. At tungkol sa ganitong alay, sinabi niya, tatanggapin ko ito. Kaya't dapat nating maunawaan na hindi niya tinatanggap ang karne, isda at itlog. Ang mga gulay, butil, prutas, gatas at tubig ay angkop na pagkain para sa mga tao at ito ay itinakda mismo ni Panginoong Krishna. Anumang ibang pagkain na ating kainin ay hindi maiaalay sa Kanya sapagkat hindi niya ito tatanggapin. Kaya't hindi natin maaring sabihin tayo ay nasa antas ng mapagmahal na debosyon kung ang iniaalay natin sa Kanya ay hindi ayon sa Kanyang kagustuhan. Sa Bhagavad Gita 3.13, ipinapaliwanag ni Sri Krishna na ang pagkain lamang na natira mula sa paghahain
Ang pinakadalisay at angkop kainin ng mga taong nagnanais umunlad sa buhay at makalaya mula sa pagkakagapo sa materyal na pagkatao. Sa parehong sinabi niya na ang mga taong hindi iniaalay ang kanilang pagkain ay kumakain ng kasalanan. Sa madaling salita, bawat subo nila ay lalo lamang nagpapalalim sa kanilang pagkakasangkot sa komplikasyon ng materyal na kalikasan. Ngunit kung maghahanda tayo ng masasarap ngunit simpleng pagkaing gulay, iaalay ito sa harap ng larawan o ribulto ni Panginoong Krishna at magpapatira pa habang taimtim na nananalangin na tanggapin niya ang mapagkumbabang alay. Ito ay nagbibigay daan upang tayo'y unti-unting umunlad sa espiritual na buhay at mapadalisay ang katawan at makabuo ng maayos na mga himaymay sa utak, brain tissues na magdudulot ng malinaw na pag-iisip. Higit sa lahat, ang alay ay dapat gawin ng may pusong pagmamahal. Hindi kailangan si Krishna ng pagkain. Hindi niya ito kailangan sapagkat taglay niya na ang lahat ng bagay sa sansinukob. Ngunit tatanggapin niya ang alay ng isang tao tunay na nagnanais na siya'y mapasaya sa ganitong paraan. Ang pinakamahalagang sangkop sa paghahanda, sa paghahain at sa pag-aalay ay ang pagmamahal kay Krishna. Haribol.